Ito ang ulam na sisira sa diet mo. Sigurado ako na mag-exercise ka pag ganitong luto. Pork pata humba ni ma'am. Pork pata humba ni ma'am kasi ako ang nagluto. Char! Nakikita nyo ba yan? Yung sauce kumapit na talaga sa pata. Sa bawat kagat, sasarap. Yung ganitong klaseng luto na sigurado na uulit-ulit ka sa sarap. Hindi ito nakakaumay dahil sakto lang yung tamis, alat at napakalambot ng ating karne. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Kakailanganin natin dito ng 1 kilo ng pata ng baboy at pinachop ko na rin ito para madaling lumambot. Kanina, pinakuluan ko na rin ito ng mga 5 minutes at tinapon ko yung pinagpakuluan. Para sa yung pagpapakulo, para mawala yung mga insecurities niya. Char! Next, sa isang kawali, maglagay tayo ng mantika at prituhin yung mga pata ng bahagya. Hanggang sa mag-light brown lang lahat ng sides. Habang piniprito pala ito ay takpan muna kasi medyo palaban ito at baka hindi natin kayanin. Binalibaligtad ko pala yan kanina at pag ganito na yung kulay ng ating pata, hanguin na natin. Same pan, dito sa pinagprituhan natin ng pata, igisa natin yung bawang at sibuyas. At yung complete recipe po ng aking niluluto ay nasa dulo po ng aking video. At pag ganito na nag-aroma na yung ating ginigisa, ilagay na natin yung piniritong pata kanina. Haluin lang natin ito ng mabuti at maglagay tayo ng 2 tablespoon ng suka. Once na malagay na yung suka, wag natin itong hahaluin at hayaan lang natin ito na kumulo hanggang sa mawala yung amoy maasim. After 2 to 3 minutes, pwede na natin itong haluin at ilagay na rin natin yung iba pang mga ingredients. Maglagay tayo ng 1/3 cup ng soy sauce, 1/8 cup ng brown sugar, 1 can pineapple juice, 1 teaspoon ground pepper at 1 teaspoon seasoning. Iba-iba ang paraan ng pagluluto ng humba. Yung iba naglalagay pa ng Sprite, black beans at kung ano-ano pa. Pero itong recipe ko ay madaling paraan at hindi komplikado ang mga ingredients. Pero sinisigurado ko sa inyo na legit ang sarap nito. Maglagay din tayo dito ng 2 cups of water, dahon ng laurel, haluin natin ito at takpan hanggang sa kumulo. At once na kumukulo na, hinaan na natin yung apoy at balibaligtarin natin yung mga karne para maging pantay yung pagkakakapit ng sauce sa karne. Siguro mga 2 beses ko itong binaligtad kada 8 minutes. After mabaliktad, takpan uli, siguraduhin na mahina lang yung apoy sa pagpapalambot para maging maganda yung pagkakaluto ng ating humba. At pag ganito na lumapot na yung sauce, ilagay na natin yung banana blossoms or bulaklak ng saging. Alam nyo ba itong bulaklak ng saging ay isa talaga sa mga gustong gusto ko dito sa humba. Hindi ko alam, wala naman siyang lasa pero para sa akin, isa talaga siya sa nagpapasarap. Once na nailagay na natin yung banana blossoms, saluin natin ito at takpan uli. Mga 10 minutes ko pa itong pinakuluan bago ko pinatay yung kalan. At ayan, kung mapapansin ninyo, lumambot na talaga yung ating karne at kumapit na rin yung sauce dito. At tignan nyo naman, nagmamantika sa sarap. Mga 45 minutes ko pala itong pinakuluan sa mahinang apoy. Grabe, ang bango at talaga namang nakakatakam. At kung nagustuhan nyo po yung aking niluto, please pakishare po ng aking video. Thank you. Pag ganitong klaseng ulam, ihanda ang isang kalderong kanin nang hindi ka mabitin. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.